Okay, good morning. Ay, good morning. Sana good morning. Good evening po sa ating lahat. Tayo po dito na sa ating congregation. May I request po na occupy po natin ating mga front seats. Yan, para may mga, kung may dating po dyan sila sa may bandang likod. Okay, tayo po lahat tumayo. Tayo po lahat umawit muna. Let us sing Rock of Ages. Rock of Ages, clap for me. Tama ba? Tama ba yung pitch ko? Okay, on the first verse, sabitin mo natin naman malakas kahit kukunti lang muna tayo. Okay, on the first verse, all together, sing. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. Not by labor of my hands can fulfill the lost demands. Could my seal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save and thou alone. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for rest, helpless look to thee for grace. While I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I drew this fleeting breath, when mine eye is closed in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa. Panginoong Diyos, salamat po muli sa pribilehiyo, Panginoon, na meron po kami upang kami po ay magsama-sama sa iisa pong layunin at walang iba, Panginoon, kundi iangat po ang inyo pong pangalan. Nawa sa gabing ito, Panginoon, katagpuin niyo po kami ng inyo pong pagpapala sa aming pong awitan, sa aming pong pagbibigayan ng aming pong ikapo, at ganoon din, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyo pong salita. Nawa sa gabing ito, Panginoon, ang aming pong puso ay maturuan, ang aming pong pagkakamali ay maitama, at ang aming pong isip ay magkaroon ng kalinawan, Panginoon, sa buhay ng mundong magulo, Panginoon. Salamat, Lord, for this time that we could able to praise you and to magnify your name. We are thankful, O God, for tonight, and we are anticipating your goodness na sa gabing ito, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang pagpapala muli sa inyo pong salita. Ingatan niyo po ang mga members na papunta pa lamang at ganoon din po sa bawat isa, Panginoon. Bless our time together. We thank you. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Let us sing another song. Let us sing The Solid Rock. My hope is built. Okay, in the first verse, all the others sing. My hope is built on nothing less than Jesus Christ and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand.
All other ground is sinking sand. When darkness veils His loving face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul's His way, He dares His all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. In Him my righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po ba ay masaya? Amen. Ito po yung ating pong first Wednesday po for this month and in this year na tayo po ay magpupuri. Amen. Good to see everyone po sa gabing ito, sa bawat family po na nandito at sa ating pong mga manonood po. I know na may mga kapatiran po tayo nanonood po through live stream, kaya magandang gabi po sa bawat isa. At tayo po ay magbatian. I know na ilang araw ang lumipas, kaya tayo po ay magbabatian, magngingitian, magbebeso, at in everything, tayo ay maging masaya as we sing ang ating pong welcome song. Sir Francis? Amen. Umawit po tayo nating welcome song at least makamayan po natin lahat, no? Matagal na po kasi yung 2 araw, 3 araw na tayo nagkita-kita. Okay? Umawit po tayo ng Napakaligaya. Anong pitch? Ano pitch? Ano pitch? Gaya. Ang taas. Okay, sige na. All together, say, napakaligaya at kanganga sa ating pagmasin. Kung nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kung ay may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag naka Jesus. Laging may galak sa tuwina. Isa pa! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi pagmamahalan. Kay sarap pagpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Amen. Amen. Dako po tayo po sa ating po mga pasasalamat at papanalangin po natin sa Panginoon at marami po yung ating pong mga nakalista. Pero mas maganda sa taon po na ating pong sinisimulan ay puro po pasasalamat. Tama po. I know na nung ating pong last service po dito po sa likod, sa ating pong Solomon Sports, sa ating watch night service,
There are some na nagpasalamat sa Panginoon. May mga ilan din na nahiya. Pero ganun pa man, we know na ang Panginoon po ay mabuti po. Amen po ba? At ngayon po sa gabi pong ito, hayaan niyo pong basahin ko po ang mga ilang pasasalamat po ng ating pong mga kapatiran. Unahin po natin si Pastor Sarel po, missionary to San Martin. Sabi niya pong ganon sa Kawag. God's faithfulness from 2025 until sa bagong taon 2026. Amen. Safety and traveling mercy sa pagbalik ni Miss Elizabeth last January 3. Amen. Gawain ng Diyos sa San Martin ay lumalawak at need namin ng prayer meeting every Wednesday. Kaya po yun. Kaya po wala po si Sir Sarel po dito. Start na rin po siya ng prayer meeting. And ang tawag po doon ni Pastor Odek is good problem. Ano po, no? So nagsisimula po tayo doon ng prayer meeting every Wednesday. And then dumadami ang mga bata sa bagong feeding ministry sa Green Garden, Balay Casillejos, at walang absent sa Sunday service. Amen. Sa pagsubok at vision natin sa mga leading ng Diyos na matagumpay sa tulong ng Diyos. And that's good. Pastor Dominic po, missionary po natin sa San Marcelino. God's faithfulness, safe na nakauwi sa Pangasinan at safe pagbalik sa Olongapo, ng Olongapo. For the privilege to serve God, for my family, year-end fellowship, Subic Bay Baptist Mission, San Marcelino, fellowship with Pastor Darius, with Miss Diane Pastor. Amen. Miss Linnea po, sa Diyos po lahat ng papuri sa successful research, Mac Defense, and final demo today. Amen. Miss Helen po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan na nakaraos ang buong taon na kahit maraming pagsubok na dinaanan, di niya ako pinabayaan. Salamat sa Diyos kasi medyo lumalakas. Amen. Lumalakas na po ang nanay ko at nakakain siya ng kaunti. Kahit paunti-unti, salamat po sa kanyang kabutihan sa ating pong lahat. Amen. Miss Lynn Perez po, kanya pong praise sa Panginoon, God's blessing and His faithfulness for us, for my family, answered prayer, pag-iingat niya sa araw-araw. Meron po bang sa buong taon na ating pinag-pray last year at nasagot po ba? Meron po tayong mga answered prayer? Amen. Kung tayo po ay merong prayer, unspoken prayer request, syempre meron din po yung answered prayer. Amen po, no? And then, salamat din po ako sa Panginoon sa natapos din po. Last week po, nagdiwang din po tayo. Pinagsama ko na po yung Christmas, New Year, tsaka bagong taon na celebration. Nagdiwang po tayo po doon ng konting pagsasalo po. At tagumpay po natin na ibahagi po yung salita po ng Diyos. May mga ilang bisita po doon at marami din po mga bata. Kaya sa simpleng salo-salo, yun din naman po yung mga tao po doon. Simpleng pamumuhay at simpleng pagsasalo-salo. At yung salita ng Diyos ay hindi po naging simple para po sa kanila pong buhay. Ano po, no? So salamat po sa prayers para po sa mga missionaryong kagaya po namin, Pastor Jolan, Pastor Sarel, Pastor Dominic, and the rest po ng mga missionary na pinapanalangin niyo po everyday para po ipagpatuloy po ang gawain. Dako po tayo sa prayer request po, Sir Sarel po. Opening ng Bible School for 2nd SEM this year, Online Faith Bible Institute na matapos sa mga nag-enroll, faithfulness, at maging thankful sa mga privilege at opportunity na tayo'y magamit ng Diyos. Funeral service na ginagawa kay Pastor Rene Tonog sa Negros, gamitin ng Diyos ang mga kaluluwa na maligtas. Mission prayer partners and supporters ng bawat mission, Lubao Pampanga Mission na tulungan ng Diyos. Amen. Sa mga visitation at Bible study every Tuesday and Saturday feeding ministry kasama ang kanilang missionary. Yan po, Pastor Ruel po. Ano po, no? Lingid po sa kaalaman po ng karamihan, nag-start po tayo doon, magpapatuloy tayo at magandang problema po kasi po sa kabila. Anong barangay po yun, Pastor Jolan? Santiago. Sa barangay Santiago po, merong pong, I think, kung hindi po ako nagkakamali, 7 na purok at nagsisimula na po tayo doon at marami pong mga open doors po para po sa salita po ng Diyos. Ano po, no? Kaya magiging maganda po ang gawain kapag patuloy po nating ipinapanalangin. Sabing ganon, God's provision sa mga needs, lalo na sa mga mission outreach. Thank you tayo sa Diyos sa mga problems sa ministry at dagdagan ang ating pananampalataya na God is able, is nothing impossible with
God. Amen. Pasuyo ko saglit. Papatay lang ako saglit. Hindi. Check. Check. Off muna. Wait lang po ah. Off lang dito muna, Pastor. Off lang muna dito, Pastor. Doon na lang yung on, Pastor, sa kabila. Bro, pasuyo ako pa on ako. Kasi, okay. And then sabi po ng prayer request ni Pastor Sarel po sa mga ministry po sa Lubao. Thankful tayo sa Diyos sa mga problems sa ministry. Dagdagan ang mga pananampalataya ng Diyos. God is able and nothing is impossible with God. Needed documents at visa before wedding sa Washington. Church leader natin nabigyan ng wisdom and guidance sa bawat decision for the glory of God. And then Pastor Odek po and Miss Annalisa, please continue to pray for Subic Bay Children's Home and health for everyone and Lola Oli's trip. And then Pastor Dominic po, loyalty to God and faithfulness to His work, safety po sa mga pagbalik sa Pangasinan para sa Mission Conference, February 14, kay Pastor Dominic, 14 and 15. And then safety travel po ng mga amago sa Laguna by February 14 sa pangunguna po ni Coach Tim, salvation of loved ones, mga business po ng kapatiran na lumago, Pastor Teddy and Pastor Odek and family, and wisdom every day. Miss Linnea po, sa Diyos po ang papuri and successful research. Ay praises po yan nandito. Miss Helen po, sa mga prayer request niya po, patuloy na kalakasan ng katawan ng nanay ko, yung feeding, dito po sa San Pablo, kalooban ng Panginoon sa balak gawin ng kapatid ko. Mga mahal sa buhay na makakilala sa Panginoon at madami pa akong maimbitang mga bata para pati magulang nila, financial needs, unspoken prayer requests, yan po yung kanya pong panalangin. Last po sa ating pong list. Miss Lynn Perez po, unsaved loved ones, church activities, church members' maturity, visitation, pastors and family, missionary and leaders and all teachers, financial needs. Number 8, wisdom and knowledge to share the Word of God, mga feeding center na sana ma-invite po yung mga bata at magulang. Yan din po yung aim po natin sa ating pong feeding, not only ituro po natin yung gospel sa mga bata, but more so na sila po ay madala po natin sa simbahan. Hindi lang po yung pag-invite ng bata is pang December, pang Christmas dollar, bagkus pang every Sunday po yun. Ano po, no? And then last po, mga bata natin na sana makasama at makabalik pumuli sila sa church. Yan po yung ating pong mga list na nakalagay po sa ating pong prayer list. And if you want po na masama po sa mga panalangin ng mga kapastoran, even ng mga kapatiran, pwede po kayo magsulat po sa papel at isama nyo po mamaya po sa offering, and after that ay aming pong ititignan at isasama po sa panalangin sa aming pong mga prayer time. Ano po, no? Tayo po ay tumayong lahat, and once again tayo po ay umawit sa Panginoon ng isang verse, and after po niyan tayo po ay mananalangin, and I will ask Pastor Jolan po to pray po para po sa ating pong mga nabanggit po na prayer request. Sir Francis, the honor po. Iwitin po natin ng sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. All together, sing. Sweet hour of prayer.
sweet hour of prayer that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and oft escape the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Pwede na po tayo manalangin.
Ipo tayo po ay mag-pray. Ama na dakila sa lahat, may akda po ng aming buhay, puno po ng biyaya. Diyos na mga Diyos, Hari ng mga Hari. Lahat po ng mga nabanggit na attributes mo, Panginoon, we just want to acknowledge it. Lord, we are begging for mercy, Panginoon, for forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. I know sa aming sarili, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat na humarap at maglingkod sa iyo. But by your grace, Panginoon, makakalapit po kami. Lord, linisin niyo po ang aming puso at isip nang sa ganon ang aming mga panalangin, Panginoong Yesus, ay walang balakid, Panginoon, patungo sa trono po ng iyong biyaya. Lord, nagpapasalamat po kami dahil 2026, buhay pa po kami. Next time niyo pa yung buhay namin. In a way, Lord, na ma-experience ang panibagong biyaya sa buhay namin. Lord, salamat sa mga tao na ginagamit mo upang kami po ay magpatuloy sa gawain. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapalang kaloob na kung minsan, Panginoon, ay natatake for granted namin, kagaya po ng tubig, pagkain, ng maayos na kalusugan. Lahat ng mga bagay, Lord, na sa paningin namin ay pangkaraniwan, gusto po namin pagbigay salamat, Panginoon, sa inyo. At ngayon, Panginoon, narito po kami sa inyong harapan upang humiling ng naayon sa iyo pong kalooban. Unang-una, Panginoon, sa mga kapatiran, kay Sister Helen, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon, na may karamdaman, especially ang kanyang nanay, na patuloy niyong pagkalooban ng kalakasan sa araw-araw at mag-perform kayo, Panginoon, ng milagro sa kanila pong buhay. Lord, ano man po ang plano ng kanyang mga kapatid o ng kanyang kapatid na gustong gawin, kayo po ang masunod. Ganoon din po, Panginoon, sa Perez family, ang kanila pong panalangin na ang bawat miyembro ng simbahang ito ay lalago espiritual, Panginoon. Ang bawat leader, ang bawat missionary na nanggaling dito at sa ibang bansa at sa mga iba't ibang dako ng Pilipinas, ay ingatan at protektahan nyo na magkaroon ng pre-course sa gospel po ninyo, Panginoon. Financial needs po ang kanilang tanging hiling, Panginoon, nang sa ganun maging blessing po sila sa marami. Lord, nag-pray din po namin ang panalangin ni Miss Bianca na si Tex at si Titus, Panginoon, ay maisama sa pag-interview sa visa. Alam ko po, Lord, na mahal niyo ang mga bata. Kaya naniniwala ako, Panginoon, na itong panalangin ito ay narinig niyo na po at alam niyo na po. Narinig po kay Coach Tim sa kanya pong pag-handle ng ministry ng Amago. Not just sports, Panginoon, but also bringing the players to come to know you as their Lord and Savior. Salamat sa sports na yan, Panginoon, wherein na ipapangaralay niyo pong salita. Safety travel po ang kanya pong panalangin. Makarating sila sa Laguna. At the same time, Panginoon, ma-realize ng mga players na wala nang ibang safest place, kundi yung nasa iyo, Panginoon. I pray din po, Panginoon, sa mga pangailangan ng mga nagmi-mission, Panginoon, mula sa simbahang ito. Kay Pastor Sarel Pausto, Panginoong Diyos. And now so blessed, Panginoon, na lumalago pa konti-konti, Panginoon. Kayo po mabigay sa kanyang mga pangailangan, sa mga sa requirements sa visa, Panginoon, financial needs. At the same time, Panginoon, sa lugar na kung saan tinawag mo siya, Panginoon, I pray, Lord, na magdagdag pa kayo ng kaluluwa. Na sa ganun, Lord, marami pang tao na magpagamit, Panginoon, sa inyo. Sa ministry sa Green Garden, panibagong ministry na palaguin niyo po. At sa Castillejos, Panginoon. Lord, ano man po ang kanyang mga silent battle, pinapanalangin po namin sa inyo. Meron din po, Panginoon, sa San Marcelino, kay Pastor Dominic. Alam ko, Lord, Panginoong Diyos, na Ikaw ang tumawag, Ikaw ang magpo-provide, Ikaw ang mag-iingat, at Ikaw yung gagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Pray, Lord, sa bayan po ng San Marcelino na masaturate po ng gospel, especially sa San Rafael, Panginoon, na patuloy niyo pong pagkalooban ang mga tao doon ng malambot na puso. Bigyan niyo po ng katapangan ang tumatayong leader na tinawag niyo po doon at kasipagan, katapatan, Panginoon. Nang sa ganon, maraming taong mailapit, Panginoon, sa inyo.
Lord, praying sa kanya pong mag-travel sa Pangasinan this coming February 14 and 15 sa Mission Conference. I pray, Lord, na kanyang testimony, ang kanyang paano mo siya tinawag ay maging pagkapala sa mga tao doon in a way na maraming mananampalataya din po, Panginoon, ang tawagin niyo at mahamon sa inyo pong gawain. We are also praying, Panginoon, sa bayan po ng Lubao, Pampanga, headed by missionary Pastor Roel Villamiel. Alam namin, Lord, na ito ay dumadaan sa pagsubok. Pero Lord, hanggat kami po ay nabubuhay, may pag-asa. Kaya Panginoon, sa amin po mga nabisitahan, kayo na po mag-ready ng kanilang puso. Lalo na, Panginoon, sa Barangay Santiago, na nangangailangan at in demand ng gospel mo. Lord, bigyan niyo po kami ng kasipagan, katapatan. Lahat ng mga pagsubok sa buhay namin, maging motivation namin para lalo po kami mag-init sa paglilingkod, Panginoon, sa inyo. I pray, Lord, na hindi kami didepende sa kung anong paraan meron po kami, but we will depend, Panginoon, sa iyo pong kaparaanan. Lord God, we are praying, Panginoon, also, Panginoon Diyos, sa bayan po ng Santa Cruz. Alam ko po, malayo, pero walang malayo, Panginoon, kung ang tao ay tinawag mo doon. So Lord, prepare, Panginoon, for more souls na makakilala, Panginoon, sa iyo. Hindi lang po sila makakakilala, kundi maging kabahagi sa bahay-sambahan po doon. Panginoon, bigyan niyo po ang inyong pong lingkod ng katapatan, ng paglilingkod sa inyo, at kapakumbabaan, Panginoon, na lahat ng mga nangyaring ito, dahilan po kayo. Lord, sa amin po mga leaders, Pastor Odek, Pastor Teddy, we are so thankful for them dahil sila po ay nag-mold sa amin spiritually in the matters of conviction, in the matters of service. Thank you for these two great men of God na hindi natatakot kaming i-correct, Panginoon, dahil yun po ang kanila pong panawagan. 10 po ng kanilang pamilya, Panginoon, ay pinapanalangin namin. Lord, kalakasan, mahabang buhay, ang panalangin namin sa kanila, nang sa ganon, mas makapag-akay pa sila ng maraming kaluluwa sa iyo pong ubasan, Panginoon, na maglilingkod din. We are praying also, Lord, sa upcoming events ng simbahang ito sa Teens Night this coming Friday. I pray, Lord, na hindi lamang kami magkaroon ng program but also leading by the Holy Spirit. Simula sa speaker, awitan, testimony, hanggang invitation, pagpalain mo. Upcoming anniversary, Lord, thank you, Lord, for allowing us to experience 38 years of your faithfulness. I pray, Lord, this coming March, Panginoon, na kayo po mag-provide ng pangangailangan ng simbahang ito, physically, emotionally, financially, and more so spiritually, Panginoon. The same time din, Lord, sa old-fashioned camp meeting, na gamitin namin yung mga sitwasyon sa buhay namin in a way na magkaroon po kami ng revival sa aming puso. So we can revive others through preaching of God's Word. Lord, napakaraming prayer requests na hindi ko po nabanggit, pero kayo na po ang nakakaalam nito, Panginoon. Lord, makalimutan ko man, pero kay Lord, ni minsan hindi po kayo nakakalimot. Bless our worship service, prayer meeting, that will be acceptable, Panginoon, sa inyo. At ang huling-huli ko pong panalangin, Panginoong Diyos, bless us so we can be a blessing to others, Panginoon. Kayo po ang may taas, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. For our scripture reading, Philippians chapter 3, verse 13 and verse number 14. And the Bible says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. May the Lord bless the reading of His word. Please be seated.
Alright, be excited po sa ating pong mga parating po na activities ng ating pong church, and especially this coming Friday ay tayo po ay magkakaroon po muli unang taon at unang teens night na ating pong gaganapin sa Friday na po yan. So please be ready. Tayo po ay maging prayerful po para po sa ating pong teens night this coming Friday, at ang ating pong guest speaker ay si Pastor John Paul Camatoy po sa ating pong teens night. And then ang ating pong mga gagawin po ay patuloy po, lalo po yung ating pong old-fashioned camp meeting na ating pong gaganapin po in the month of March 11, 12, and 13. Ang ating pong guest speaker is si Pastor Stephen Aldrich. Yan po yung ating pong gagawin. And also, by next week po, January 14, meron po tayong guest speaker from Australia, at sila po yung ating pong makikita, makakasama po natin. So be excited and invite po tayo ng friends, invite tayo ng ating mga kakilala upang ma-meet po natin ang ating pong guest speaker po by next week po, Wednesday po yan. And then February 7 po, Sweetheart Banquet on February 7, Saturday. And then old-fashioned camp meeting on March 11, 12, 13. And then we have also Eastern Cantata. Yan din po ay sa March po. And then church anniversary po natin on April 5. At yung ating pong anniversary ay magiging masaya, magiging enjoyable kasi po ay makakasama po natin ang ating po mga pastor. Kaya please pray po sa ganyang pong bagay. And then sabing ganon, Sweetheart Banquet on February 8 for married couples only. Yan po wala pong pupunta na wala pong dalang marriage certificate. Ano po yun, requirements po yun. Pag walang marriage certificate, hindi pwedeng sumama. Amen, joke lang po, no? Kaya patuloy po tayo sa ating pong gagawin. And our daily activities, ating mga online Bible study, college and career, accountable, swings, at yung ating pa po mga other activities na ating po mga ginagawa ay patuloy po tayo and be involved po sa ating po mga ministry, especially po sa feeding ministry na ating pong ginagalawan. So tawagin po natin yung ating pong mga men to gather offering for tonight, and still we're doing this for God and serving ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong pagbalik ng ating pong mga ikapu para sa Panginoon. Asarin po natin po si Brother Ronald Perez po sa ating prayer po. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito na pinagalob niyo sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, na may pagkakataon na kami, Panginoon Diyos, ay nagkakamali, Panginoon. Hiniling namin ng kapatawaran, Panginoon. At salamat sa church na ito na meron pong pagtitipon upang kami ay magkaroon ng mga kahilingan patungkol po sa aming pong mga ninanais, Panginoon. Na dinadalangin din namin, Panginoon Diyos, na pagpalain niyo po ang aming pong offering, na ito po'y magamit, Panginoon, at lumawak pa, Panginoon Diyos, sa mga magkaroon po ng kaligtasan, mga tao na naliligaw na landas, Panginoon. Naway, i-bless niyo po ang aming gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Dapat po kami po yung family aawit. Pero hindi ko po alam bakit. Ako lang po mag-isa. Sige po, ang awiting ko po is higher ground. I press toward the mark for the prize. Philippians 3:14, sabi po ng nakalagay sa hymnal. So pagpasensyaan nyo na po yung aking boses at waiting ko to para sa Panginoon. Po.
I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fear dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Buksan po natin yung ating Bible sa Isaiah 43, verse 18 to 19 po. Isaiah 43, verse 18 to 19. Gusto ko pong i-share sa inyo yung aking pong pinangaral po doon sa misyon sa Santa Cruz. At ito po ay naging pagpapala po doon sa mga bagong mananampalataya. At i-share ko lang po after po ng preaching na to, may dalawang nanay na umiyak. Okay, may dalawang nanay na umiyak. Ibig sabihin, sila ay na-convict na salita ng Panginoon. Kasi tayo mga tao, may mga kanya-kanya po tayong nakaraan. At hindi lahat maganda. Pero ang gusto sa atin ng Panginoon, ngayong 2026, is mag-level up po tayo. So Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. So hindi ko na po mababasa yung buong chapter, pero I will try to explain kung ano po yung context ng chapter na to. So verse 18 to 19, ang sabi po ng salita ng Diyos, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Sa verse 18, ang gustong sabihin ng Panginoon, yung mga bagay na former things, ito yung mga old habits natin, failures natin, regrets natin, huwag na natin balikan yon. At ang sabi ng Bible, ni isipin man yung mga bagay na luma na. Verse 19, behold, I will do a new thing. Yun po pala yung dahilan. Gusto ng Panginoon sa atin na tayo ay makabove on. For us to experience the new thing comes from God. Now it shall spring forth. Shall you know it? Minsan yung pagpapala ng Panginoon, umuulan, hindi natin nare-recognize because we're still trapped in the past. Sabi, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Kung titignan natin to, it seems impossible. Pero alam naman natin na ang Diyos, all things are possible sa Kanya. So, ang title po ng mensahe natin ngayon is Fresh Start with God. Sa Tagalog, sariwang simula kasama ang Diyos. Di ba sa buhay natin, ayaw natin ng isda na bilasa na, di ba? Gusto natin, sariwa palagi. Ayaw natin ng gulay na kulukulubot na. Gusto natin sariwa palagi. So bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos,
Alam ko po, Panginoon, there are things that we cannot understand na ikaw lang ang nakakaunawa. Lord, sa gabing ito, sawayin mo po ang aking overconfidence at magtiwala, Panginoon, sa inyo. Sapagkat, Lord, I acknowledge, I realize na ang aking kakayahan ay hindi po aabot sa iyo pong kalingkingan, Panginoon. Kaya, Panginoong Diyos, I am asking for the Holy Spirit na ang manguna, pangunahan niyo po ako, hindi ako manguna, Panginoon. Lord, bigyan mo akong talinuhan na nanggagaling po sa inyo. Kung ito po ay naging pagkapala sa Santa Cruz, alam ko, Lord, magiging pagkapala din po ito sa Subic Bay Baptist Church, Olonga po. Lord, gabayan niyo po ako. Kung meron man po hindi po ligtas, kayo nga po siya manguna. Humingi po sa Kanya. At sa mga mananampalataya na nanlulupaypay, gamitin mo ito pong inyo pong salita to start all over again. Kaya dahil po, Panginoon, because you are a God of many chances, guide me, Lord, and I pray, Lord, that you will fill me with the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. So, fresh start with God. Stepping into the new year with God's guidance in every aspect of our lives. So, papasok tayo ngayong taon, sa bagong taon, na may gabay ng Panginoon sa bawat aspeto po ng ating buhay. So, yung sinasabi ng verse na to, na ating binasa kanina, na tayo, huwag tayong matakot magsimula muli. Wala namang masama magsimula muli di ba? Start right with God. So, ano po bang context ng Isaiah 43? Ang context po ng Isaiah 43, unang-una, mahal ka ng Diyos. Kaya kung mabasahin yung Isaiah 43, dito inire-remind ng Panginoon yung past victory sa kanilang buhay. Alam niyo, kung meron tayong babalikan from the past, those were good memories. Diba? Sinabi din dito sa chapter na to na kung paano sila niligtas ng Panginoon, paano nag-provide ang Panginoon sa desert, how God provided them, how God performed miracle, magkaroon ng tubig, gamit yung bato, pupukpukin ng rod. Yun yung mga reminders ng Panginoon. Pangalawang context ng Isaiah, huwag kang matakot. Tayo bilang isang Kristiyano, yung tapang natin ang gagaling sa Panginoon. Dapat hindi tayo natatakot kasi niligtas tayo ng Panginoon Yung katapangan na sinasabi dito, ito yung katapangan na nasa ayos. Courage to stand, courage to speak boldly, courage to expose our conviction sa labas. And then pangatlong context po ng Isaiah 43, may bagong simula. Tandaan natin, laging may bagong simula. You can start all over again, sabi nga ng kanta. And ang pinaka huling-huli na context ng Isaiah 43, may kapatawaran at pag-asa. Kung sa tingin mo, grabe na yung ginawa mo sa Panginoon, I just want you to know na may kapatawaran ng Panginoon dyan. Diba? Ang Panginoon kaya magpatawad. Ang tao, hindi marunong magpatawad, tama ba? Pero ang Panginoon, kahit grabe ka, kahit sabihin mong basag na basag ang buhay mo, kaya kang buuin ulit ng Panginoon. May kapatawaran at pag-asa. Now, how to have a fresh start with God? Paano tayo magkaroon ng sariwang simula kasama ang Diyos? Unang-una, we need to have a new purpose. Bagong layunin. Di ba may mga tao na nabubuhay walang layunin sa buhay? Christians, dapat ang layunin natin sa buhay, unang-una manalangin sa umaga, magbasa ng Biblia. I think in Christian life, that's the basic thing to do. Kasi, hindi natin magagawang humawak ng malaking bagay kung yung basic hindi natin magawa. Di ba? So we need to have a new purpose. Sa Tagalog, bagong layunin. Kung 2025 wala tayong layunin sa buhay, dapat ngayong 2026 meron tayong layunin. Ang tanong, anong layunin natin? Dapat 2026 na, tuwing Wednesday, puno itong simbahan Pero bakit ganun? Konti pa rin every Wednesday. Hindi ko naman kinokondena po yung wala. Pero dapat, pasulong tayo, hindi pa urong. Amen? Bilang isang Kristiyano, dapat ang layunin natin, pasulong. So, magkakaroon ba tayo ng bagong layunin sa buhay kung tayo ay binago na ni Kristo? Yun po yun. Yun po talagang susi. In 2 Corinthians 5 verse 17, sabi ng Bible, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, bago kang nilalang. Pag bago kang nilalang, bago kaisipan mo. Pag bago kaisipan mo, bago layunin mo. Tama? All things are passed away.
Behold, all things are become new. Yan yung sinasabi sa Isaiah 43 kanina na yung all things. Huwag mo nang balikan yun. Dati, dami kong girlfriend, 5 eh. Dati ganito ako, dati bad boy ako eh. Huwag mo nang balikan yun. Pangit ka na nakaraan yun, tama? Sino ditong gusto mag-repeat ng grade 1? 2 beses. Ako naranasan ko yun eh. Nag-repeat ako grade 1 2 beses. Kung di pa ako bubugbugin ng tatay ko, hindi ako papasa. Diba? Ayaw natin ng paulit-ulit sa buhay natin, tama po ba? Gusto mo ba paulit-ulit ka lang sa level 1? Level 1 ka lang? 40 years old ka na, level 1 ka pa rin? 35 na ako, grade 1 ka pa rin? Di ba hindi? So gusto ng Panginoon, yung mga all things natin, iwanan na natin yung all things are become new. Kung gusto natin ng maayos sa 2026, dapat nating tandaan na huwag tayong bumalik sa masamang nakaraan natin. Kung gusto po natin magkaroon ng 2026 na maayos, yung masamang nakaraan natin, huwag nating babalikan. And for us to have a new purpose in life. Kasi mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng purpose sa buhay kung pabalik-balik tayo sa all things sa buhay natin. Hindi natin ma-explore yung mga bagong gustong pagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga dito si David, nung siya po ay nagkasala, nag-move on siya eh. Sa Psalms 51, verse 10 to 13, sabi niya, create in me a clean heart, O God. Alam niyo, kapag may malinis tayong puso, yung layunin natin maayos. Kasi si David, bago mag-Psalms 50, ang layunin niya magkasala eh. E nung nagkasala siya, mali pala ito, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Sabi niya, cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of salvation, and uphold with me with thy free spirit. Then I will teach transgressors thy ways, and sinners shall converted unto thee. Si David, nung siya'y nagkasala, umingi siya ng tawad sa Panginoon at sabi niya, Lord, patawarin mo lang ako, bigyan mo lang ako ng kumpiyansa. At ako magsasabi sa mga tao na yung ginawa kong kasalanan, wag na nilang gawin dahil hindi magandang dulot sa kanila. Dapat, kung papababawi natin to, dapat kung ikaw yung dating pinapayuhan, ngayon dapat ikaw naman ang nagpapayo. Tama po ba? E kaso bilang isang mananampalataya, tayo pa rin yung pinapayuhan eh. Tayo pa rin yung inaakay, no? Dapat bilang isang mananampalataya, tayo na yung umuunawa, hindi tayo yung inuunawa palagi. Tama po ba ako? Dapat tayo yung nagle-level up eh. Dati pinapayuhan ka, ngayon ikaw yung nagpapayo. Dati tinuturuan ka, ngayon ikaw na yung nagtuturo. Amen? Parang tao lang yan, hindi naman habang buhay sanggol ka eh. We need to grow in faith. Amen? Yung reasoning natin dapat biblical, maayos. Kaso 2026 na, ganun pa rin. Yung purpose natin, parang pambata pa rin. Amen? So sa buhay natin, mangyayari yan kung yung puso natin dalisay. If you want to have a new purpose in life, always check kung okay pa ba tayo sa Panginoon. Okay pa ba tayo sa Panginoon? Kamusta relationship natin? Kamusta intimacy natin? Nagbasa ba tayo ng Bible ngayong umaga? Ilang chapter? Ilang verse? Are we growing spiritually? Lumalago ba tayo spiritually? Alam niyo ang taong lumalago spiritually, yung appetite niya sa mundo, wala na eh. For us to move on and for us to have a new beginning, meron tayong kailangang i-let go sa buhay. Unang-una, yun po yung ating mga old habits or bad habits. At mga kasalanan natin ginagawa sa buhay. Yes, araw-araw tayo nagkakasala. Pero lagi nating tatandaan at the end of the day, haharap tayo lagi sa Panginoon. Lord, nagkasala ako. Ang problema kasi sa atin, tinitignan natin pagkakamali ng kapwa natin, sarili natin, di natin ma-evaluate. Sabi ng Ezekiel 18 verse 31, cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed, and make a new heart and new spirit. For why will ye die, O house of Israel? Alam niyo ang Panginoon, hindi naman niya deserve sa kanyang mga anak na parusahan eh. Sino magulang ang gustong maparusahan ng anak? Magdusa? Wala, di ba? Ganon din ang Diyos natin sa langit, yung Ama natin. He wants us to bless us. Gusto niya umusad tayo. Ayaw niya tayo napaparusahan. Pero sometimes, kung bakit tayo nalulungkot sa buhay, kung bakit tayo down, kagagawan din natin. Ayaw nating iwanan yung nakaraan natin. Meron tayong mga stronghold. For us to move forward, for us
to have a fresh start with God. Let go natin yung mga stronghold natin sa buhay. Hindi ka pwedeng maglakad pa abante nang nakalingon ka pa rin sa likod. Tama po ba? Meron mo bang ganon? Naglalakad ng paabante tapos nakalingon sa likod? Saan ang direction mo nun? Walang direction. So yun po yung unang bagay. We need to have a new purpose. And then, secondly, to have a fresh start with God, we need to have a new perspective. Sa Tagalog, bagong pananaw. Tayo bilang isang mga tao, may mga pananaw tayong baluktot, tama? Nung high school ako sa Columban, ako po hindi ako academically, hindi po ako magaling academically. Ang motto ko nung wala pa ako sa Panginoon, it's better to cheat than to repeat. Klase yan. Di bali ng mangdaya kaysa mag-ulit ka ng first year. It's better to cheat than to repeat. Di bali ng tamad, di naman pagod. Di ba? Baka sa atin mga mananampalataya, meron pang ganyan, it's better to cheat than to repeat. It's better to lie. Yung white lies, kasalanan yan eh. Nilagyan lang natin ng white. Diba? Kung di naman dapat kailangan magsinungaling, bakit tayo magsisinungaling? Tama? Eh kung nagkamali tayo sa Panginoon, bakit di tayo umamin? Sometimes, matindi pa tayo sa abogado kung magdepensa ng mga kasalanan natin. Tandaan natin, isa lang ang abogado, Panginoon. Siya lang kaya mag-abogado sa atin. So, yung perspective natin, baguhin natin kung di tayo umuusad. Ano bang perspective natin sa buhay? Dapat ang perspective natin dito, sa Bible, para lagi nasa hulog. Kaso minsan perspective natin, kung sino-sino pinapanood natin sa Facebook eh. Diba? Papasalamat ako sa isang pastor, kinorek ako eh. Meron akong sa notes ko, Lord, ipanalo mo lang po. Sabi niya, Pastor, linyahan ng mga Gen Z yan ah. Ay, ganun ba, Pastor? Hindi ko alam eh. Bakit alam mo? Hindi ko nga alam eh. Ipinanalo na ng Panginoon sa krus eh. Ano pang ipapanalo niya? Diba? Sabi ko, burahin ko na, Pastor, salamat ah. Diba? Panalo na tayo sa buhay kung tayo nakakilala sa Panginoon. Panalo ka na sa buhay. We need to have a new perspective. Tayo bilang isang tao, bukod sa mayroon tayong masamang nakaraan, meron din tayong pangit na pananaw from the past. Ang gamot, let go of the past failures, regrets, and all the habits. Yun po yung sinasabi ni Pablo sa Philippians 3 verse 13 to 14. Sabi ni Pablo, Brethren, I count not myself to have apprehended. Hindi ko binibilang sarili ko na bilanggo. Sinulat niya to sa kulungan eh, hindi ako bilanggo. I am a prisoner of Christ, nakalaya ako sa kasalanan, hindi ako bilanggo, sabi niya. But this one thing I do. Sabi ni Pablo, ganito lang ang gagawin ko. Hindi ko isipin nakakulong ako. Hindi ko isipin kawawa ko. By the way, kapag ikaw Kristiyano, hindi ka kawawa. Pag ikaw tinatama ka ng pastor mo, hindi ka kawawa. Diba? Hindi ka kawawa, hindi tayo kawawa. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Problema sa atin, kasalanan ng kapatiran 1990, naalala mo pa eh. Kasalanan ng asawa natin noong 2020, alala pa natin eh. Diba? Masahol ka pa sa Panginoon. Panginoon nga, sabi kapag ikaw humingi ka ng tawad, kakalimutan niya eh. Diyos ka ba? Masahol ka pa sa Diyos. Amen? Forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Ano sabi ni Pablo? I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ang aim ni Pablo, yung reward doon sa langit. Kaya hindi tayo makausad-usad kasi we are doing ministry sa tao sa loob ng simbahan. At kapag hindi tayo na-appreciate, magmamaktol tayo, hindi tayo magmamature sa pananampalataya. Tama po ba? We need to have a new perspective. Ang perspective ng isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, kahit walang nakatingin sa akin, kahit walang camera, maglilingkod ako kasi I am doing this for God. Yan ang problema sa atin para tayong mga politiko. Hindi ako natatakot sabihin to sa mic. Para tayong mga politiko. Pag walang camera, matamlay. Si Pablo, kahit nakakulong siya,
He is still doing the main thing. Di ba? Camera bonus na lang, kung mapicturean tayo, blessing yun. Sana sa ating po mga kapatiran, hindi po ako nagagalit dito. Sana kapag hindi tayo na-appreciate sa ministry, magpatuloy tayo. Kung gaano tayo kay spiritual sa labas, dapat dito rin sa loob. Masaklap, pagkasiyahan, marami. Pag ministry, kaunti. Sorry to say this. Diba? 2026 na mga kapatid. Tapos magrereklamo tayo, ang daming barumbado sa labas. When was the last time na nag-soul winning ka? Nirereklamo mo yung kapitbahay mo, barumbado eh. Nasa iyo yung pag-asa, nasa iyo yung good news eh. Hindi mo i-share. Ako minsan ganyan eh, nagrereklamo ako, sabi ko, winitisan ko ba yan? Siderang ko ba yan? Ano yung expect mo dyan? Wala nga Panginoon sa buhay yan eh, tama? You have the answer, you have the light. Ano nangyayari po sa atin? 2026 na, kailangan pa tayong utuin ng pastor natin para mag-ministry lang. Hindi nyo po ba alam na mayroong balita ngayon? Sanggol sa North Korea, humawak ng Bible, papatayin. Na-picture lang may Bible ni King Jong-un ba yun? Sentence to death. Tayo, napakaluwag natin. Gagawa ng gawain ng Panginoon. Minsan, kailangan pa nating pilitin. So those were perspective na kung saan hindi makakatulong sa ating mga kapatid. Kung marami tayong pagkakamali last year, lesson learned yan to move forward. Sabi nga, walang masama na magkamali. Ang masama, manatili tayo sa mali. Di ba? Parang sa usaping forgiveness lang yan eh. Kapag ang Kristiyano, kapag ang kapatiran humingi na ng tawad, patawarin mo. Minsan gusto pa natin magbuhat ng krus eh, tama? Kahit gaano pa katindi kasalanan, pag humingi ng sorry sa'yo, patawarin natin. Gusto natin magbuhat pa ng krus eh. Ikaw kaya pabuhatin ko ng krus. Gusto mo? Huwag tayong ganyan kapatid. Kasi, if we have an unforgiving spirit, we will not grow. Tandaan natin yan. We will not grow. Luke chapter 9 verse 62. Sino man ang umahawak sa araro at tumitingin pa sa likod, ay hindi karapat-dapat para sa kaharian ng Diyos. Ito, sinasabi naman ng verse na to, nagsuko tayo ng buhay sa Panginoon, di ba? Pero masyado tayong sigurista sa buhay. Tandaan natin, sinuko nga natin yung buhay natin sa Panginoon eh. From the past, hindi naman siya nagkulang sa atin. We experience already His miracle. So sabi ng verse na to, ito ay nagpapakita ng kailangan tayong sumuko ng buong puso sa Diyos at huwag nang magbalik tanaw sa masamang gawi o mag-alinlangan sa pagsunod sa Kanya. I am not saying this para sabihin ko mas better ako sa inyo, hindi po ganun. God is allowing this message for us to have a fresh start with God. Isa pang perspective na dapat nating yakapin, mga kapatid. Kahit sinong tumayo sa simbahan, kahit sinong leader dito, kung anong trato natin sa mga seniors natin, ganon din sa kanila. Bakit? Pastor, unbiblical yata yan ha. Parehas lang po ng panawagan yan. Magkaiba lang ng katauhan. Ang taong matured, kahit sinong tumayo, respetuhin niya as long as tinawag ng Panginoon. Amen? Huwag tayong matakot magbigay ng buhay sa Diyos at isuko yung nakaraan natin sa Kanya. Sabi nga, He make all things beautiful in His time. Hindi porkit pangit yung simula mo, yung future mo pangit na rin. Hindi po. There's a God na kayang i-repair yung buhay natin. Kayang ayusin yung buhay natin. Hindi po repair. Kayang ayusin yung buhay natin. And then lastly, how to have a fresh start with God, we need to have a new path. Sa Tagalog, kailangan natin magkaroon ng bagong landas. Baka yung landas na tinatahak natin ngayon, 2025 pa rin. Dapat yung landas na tinatahak po natin ngayon, landas na ng para sa Panginoon. Sana po yung landas natin pare-parehas, yung naglilingkod sa Panginoon.
Lamentations 3 verse 22 to 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Yan ang ma-realize natin. Kung bakit dapat tayo magpatawad, dahil sa awa ng Diyos, pinatawad din tayo. Hindi, ubos na tayo eh. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Dakila katapatan ninyo sa buhay natin. Marami tayong maling landas sa tinahak last year. But this 2026, huwag nating sundan yung mga maling yapak ng mga nauna sa atin. A wise man learn from his mistakes, but a wiser man learn from others' mistakes. So kung nagkamali yung iba, huwag na natin gayahin. Diba? Mali nga eh. Proverbs 4 verse 26, Tatagalog. Pag-isipang mabuti ang landas sa tinatahak mo at hayaan mong maging matatag ang lahat ng mga lakad mo. Kamusta po yung landas na tinatahak natin? Baka may landas tayo ngayon na pabara-bara tayo. Kamusta kayo landas? Paano magkaroon ng tamang landas? Diretso lang po ang tingin. Pastor, saan sa Bible yan? Proverbs 4 verse 27. Turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. Alam niyo po, kabi-kabilaan may tukso. Kain ka sa McDo, may tukso. Punta ka sa SM, may tukso. Punta ka sa palengke, may tukso. Sa bahay, may tukso. Napakaraming tukso. Pero ganun pa man, diretso lang ang tingin. Diretso lang ang tingin, mga kapatid. Matthew 7 verse 13 to 14, enter ye in the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Hindi ko madali, doon tayo. Di ba sabi nga ng Panginoon, malawak ang daan sa kapahamakan, makipot ang daan sa kaharian. Tignan nyo po pag Sunday, ang mas maraming laman SM kaysa simbahan. Diba? Mas maraming laman sabungan kaysa simbahan. Sugalan kaysa simbahan. Hindi porket easiest way, doon tayo. Sometimes the easiest way is distraction sa buhay natin. Ang binibigay ng mundo na to, walang wisdom sa mundo na yan eh. Yung mga instant, subukan mo kumain ng instant na pagkain, cancer aabutin natin, di ba? Instant hotdog, instant ham, instant noodles, leukemia, abutin natin dyan. Pero kain ka ng pinakulo ang gulay. Amen? Pinakulo ang okra, pinakulo ang talong. Sausaw mo sa bagong alamang na may labuyo na may ano. 'Di ba? Healthy pa 'yun eh. Lalago ka, physical. Sa salita ng Diyos, mga kapatid, wag natin iasa sa internet. Nag-aaral tayo, inaasa natin sa ChatGPT, pambira, ano yan eh. AI lang eh. Alam niyo po ba yung AI? Artificial Intelligence. Artificial nga eh. Noong unang panahon, gasera ang ginagamit sa pag-aaral. Pastor, noong unang panahon yun, oo nga eh. Eh kaso yung AI na minsan may binibigay na insight na worldly perspective. Yung iba mga college student dito, nandadaya pa sa math gamit ChatGPT. Kapatid, mas okay nang bumagsak ka, at least honest ka, and then if you are honest, God will have mercy sa iyo. Gumraduate ka nga, punong-puno naman ng pandaraya, di ba? Kahit na bumagsak tayo, okay lang. Kung hindi para sa atin, hindi para sa atin eh, di ba? Proverbs 1 verse 15 to 16. Sa Tagalog, anak ko, huwag kang sumama sa kanila. Huwag mong tahakin ang ginagawa nila. Ano bang ginagawa nila? Verse 16, dahil mabilis silang gumawa ng masama at handa silang manakit ng kapwa. Alam nyo, huwag natin sasamahan yung mga taong ganyan, mahilig manakit ng kapwa. Sabi, huwag mo samahan yung nagmamadali gumawa ng masama. Kung meron tayong sasamahan, yung gumawa ng mabuti, nagmamadali. Tara Brad, soul winning tayo, tara, Bible study tayo Brad. Sama mo, tara Brad, sirain natin yun. Nakawin natin kalapati rin, adobuhin natin. Tayo, binigyan tayong isip ng Diyos ng common sense para tignan yung mga makakasama natin sa buhay. In Isaiah 43 verse 18 to 19, sa ating magtatapos, these verses conclude with a powerful reminder that God is not limited by the past. He calls His people to release former struggles and victories because He is actively creating something new.
Ito lang, minsan kaya tayo nagiging tamad kasi inisip natin, victorious tayo from the past eh. Di ba? Victory can only be attained by fighting. Continuously. Ang sabi pa dito, even in places that feel dry black or hopeless, God promises a way forward and fresh life. The message ends with assurance and hope. God's work is already beginning, and those who trust Him are invited to recognize it and walk into the new future He is forming. Let us recognize what God is doing right now. Don't miss a new thing. Ano po ibig sabihin nito? Don't miss a new thing. Pag ikaw hindi ka nagsimba, hindi naman talo ang Diyos eh. Ikaw ang talo kasi yung mga bagong bagay na sinasabi ng Panginoon from the Bible, hindi mo pakikinggan. Mga kapatid, I encourage you to surrender your past year to God. Kung tayo ay nagkulang sa Diyos, mag-renew tayo ng promise sa Kanya para maging mabisa tayo ulit. Parang lisensya lang po yan eh, di ba? Lisensya ng driver's license. Pag napaso yan, kakabaka-baka ang dumaan sa checkpoint. Masaklap yung iba, walang lisensya, nagdadrive eh. Di ba? Walang bisa, di ba? Wala kang kumpiyansa, tama? Pag yung rehistro ng sasakyan mo, motor mo, pag may LTO, kakabaka-baka, pambira, 12,000 fine ito. Impound pa. Pero kapag yung rehistro ng papel ng motor, tapos yung lisensya mo bagong renew, di ba mabisa ulit? Di ba? Masarap sa pakiramdam. Sa buhay natin, para maging effective tayo sa ministry, mag-renew tayo ng promise sa Kanya. Huwag mo na intindihin yung kapwa mo, huwag mo na, mahalaga ikaw, mananagot naman siya sa Panginoon eh. Hindi nakabase ang paglago mo sa ibang tao. Tandaan natin growing is not based by staying long sa simbahan. Kung tama yung grammar na yun. Growth is a personal desire. Kahit 1 taon ka pa lang sa simbahan, pwede kang lumago agad ba sa desire mo. Focus on prayer and have fresh start of 2026 with God. Alam nyo, kapatid, kaya lagi nagiging palpak yung lakad natin kasi kulang tayo sa panalangin. Ako, admit ko yan. Lahat tayo nagkukulang dyan. A prayerless Christian is a powerless Christian. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa katalentado, kung kulang ka sa padalangin, baliwala ang lahat. Fresh start with God. We need to have a new purpose, new perspective. Pag sinabi kong new perspective, yung mga katwiran nating baluktot, tanggalin na natin yun. Diba? Nagbi-ministry naman ako, kaya lahat ng gagawin ko. Hindi porkit tapat ka sa Panginoon, lahat ng gagawin mo. Hindi basihan ng kasipagan para magkaroon ng kasalanan. Perspective, new path. Magkakaroon tayo ng panibagong landas sa buhay kung yung mga sinasamahan nating tao, landas patungo sa Panginoon. I'm not being self-righteous po. Piliin mo yung mga tao na makakatulong sa'yo spiritually. Tip, para mag-mature tayo. Piliin mo yung taong mas spiritual pa sa'yo. Agree po ba tayo doon? Kaya ako gusto ko maging kaibigan, mas may matanda pa sa akin eh. In my own perspective Bakit? Marami ng karanasan yun eh. Matanda pa sa akin sa ministry, marami ng karanasan yan eh. Okay naman magkaroon tayo ng kaibigang bata. Pero dapat matured spiritually. Kung yung kaibigan natin, hihilain tayo pababa. Hindi tayo tutulungan sa paglago. Sabi nga, kung hahanap ka ng kaibigan, yung isasama ka sa paglilingkod, hindi sa pagtalikod. So yun po yung message ngayong gabi. At sana, walang masamang tinapay sa mga anak ng Diyos. Amen? Let us level up this 2026.
Dapat ikaw na yung nagka-counsel ngayon, ikaw na yung nagpapayo ngayon, hindi ikaw yung pinapayuhan. Kung payuhan man tayo, may matindi tayong pagsubok. Pero as long as na when it comes to ministry, dapat ikaw na yung nagsusubo, hindi ikaw sinusubuan. Amen? 5 years, 10 years ka na dito, ikaw pa rin tinuturuan. Klase yan. 5 taon nga na bata, marunong nang kumain eh. How much more pa kayo 5 taong Kristiyano na? Amen? So, this message ay reminder po sa ating lahat na tayo dapat lalago. Physical, spiritual. Lalago tayo. Nang sa ganon, yung mga tao sa paligid natin, maakay natin. Amen? So, let us recognize what God is doing right now and don't miss a new thing. Don't miss a new thing in spiritual matters. Huwag natin palagpasin. Especially mga tao na kasalamuhan natin, kaluluwa yan eh. Huwag mong palagpasin. Kung 2026 na maging mapagpaliban tayo sa mga nakakaharap nating kaluluwa, tandaan natin, mananagot tayo sa Panginoon. Huwag na natin dagdagan ngayon 2026. Let us have a fresh start with God. Tayo pong lahat ay pumigit at yumukot manalangin. Gusto po ba natin ng bagong simula? Let us ask God for power, presence. Let us recognize God. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lord, kung kami po ay aamin ngayong gabing na to, gagamutin mo kami. Kung kami po ay mag-recognize ng aming mali, lalago kami. Panginoon, the reason why na hindi kami makapag-perform na maayos sa ministry, meron po kaming internal disease at kailangan po matanggal ito. Unang-una, Lord, yung aming unforgiving spirit, a heart that is still bitter, isip, Panginoon, na high-minded. Panginoon, yung mga sakit na yan, kayo lamang kaya mag-alis. Lord, give us a right spirit to serve Thee. Give us the right perspective to think about our reasoning sa buhay po namin. Panginoon, bless our 2026 with Your guidance, with revival from ourselves, within ourselves, sa aming family, papunta sa church, papunta sa gobyerno, Panginoon. Lord, kayo po siya manguna. Gabayan niyo po, Panginoon, ang tumatayong leader namin sa simbahan. Panginoon, it doesn't matter kung siya ay bata, matanda. As long as tinawag mo, re-respetuhin namin. Dahil yun ang nakalagay sa Bible. Sa mga seniors po namin, Pastor Rodek, Pastor Ted, guide them. At looking forward, makita namin sila this year. Alam ko, Panginoon, gagawa kayo ng milagro ngayong taon. Hindi lang namin alam kung kailan. But I know for sure, you will perform miracles sa bawat isa, Panginoon, sa amin. That lead us to have a revival heart, to have a revived spirit, Panginoon. So guide us, Lord. Bless the invitation. At I pray, Lord, na i-take namin ang salita mo bilang gamot, hindi po sumpa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Truly, ang salita ng Diyos hindi nagkakamali. Alam niya kung ano yung ating ginagawa. Alam niya yung ating nasa puso, nasa isip natin. Kaya I thank the Lord na ginamit niya ang kanyang lingkod upang maging pagpapala and the same time challenge sa buhay natin. Ngayon po, tayo po ay magkakaroon po ng invitation, tayo po ay yuyuko at pipikit. Magkakaroon po tayo ng self-evaluation tonight na ang mensahe ng Diyos is very precious. Iti-take natin ito ng positive for us to have improvement, for us to have yung bagay na dating ginagawa natin, hindi na natin gagawin ngayon. What I mean is, yung para sa Panginoon, dadagdagan pa natin. Yung kasalanan ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon, kalimutan at talikuran na natin. Sabi ng message, purpose, perspective, and path. Sa gabing ito, I know the Lord is speaking sa buhay ng bawat isa ngayon.
Pastor, yung buhay ko nung nakaraang taon, parang kagaya pa rin ngayon. Walang purpose, hindi maayos yung perspective. Kaya yung tinatahak ng nilalakaran ko ngayon, hindi maganda. Sabi ng preacher, ang solusyon sa ganyang bagay, Panginoon. Unahin natin siya, i-priority natin siya, gawin natin siyang una sa lahat ng ating pong bagay. Una sa lahat ng ating pong buhay. Una sa lahat ng ating gagawin. Pwede mo bang gawin yan, kapatid, kaibigan? Pwede mo bang gawin ngayon yan na manalangin sa Panginoon, makipag-usap sa Panginoon? Pastor, I need your prayers. Kung yan ang panalangin mo, pwede ka ngayon manalangin. Kung kailangan mo ng tulong, we will pray for you. And if you want to come to the altar, malawak po ang altar ngayon. Pwede natin itong gamitin. Is there any hand na sasabihin, Pastor, we need God. I need God. I need to do more for God. Hayaan mo na ang taon na ito, kapatid, ay maging mas maayos. Maging mas maganda sa tulong ng Panginoon. If the Lord spoke to your heart tonight, I challenge you, kapatid, lapit ka sa harap. Manalangin sa Panginoon, humingi ng tulong at gabay sapagkat ang mundong ito hindi natin kayang labanan kung wala ang Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, lapit tayo sa Panginoon. Ito yung magandang simula ng ating buhay na tayo ay makikipag-ayos, makikipag-ugnayan upang ang taon na ito ay maging prosperous sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Would you do that tonight? Lapit po kayo. Lapit tayo sa Panginoon. At habang tayo ay naghahanda, at habang tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, ito yung oras natin ngayon para ayusin, baguhin, at magkaroon ng panibagong tayo. Magkaroon ng panibagong kung sino man tayo, magkaroon ng improvement sa ating pong buhay. Sige po, manalangin lang tayo. Makipag-usap lang tayo sa Panginoon. This is the right time for us para makipag-usap sa Kanya. Tayo po tayong lahat, awitin po natin ng Sweet, Sweet Spirit. All together, sing. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There's a sweet expressions on each face, and I know
presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we'll lift our hearts in praise. Without a doubt, we'll know that we are being revived when we shall leave this place. If you say we save you from your sin, now you're weak, you're bound and cannot enter in. You can make it right if you will yield. You'll enjoy the Holy Spirit that we feel. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place. Amen. I hope na tayo po'y na-bless sa gabing ito, amen, at naging may kabuluhan ng ating pong araw, amen. Tayo po'y magtapos po sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa inyong salita, Panginoon, na kung saan nagbigay po ng kaalaman, nagbigay ng challenge sa buhay namin, Panginoon, na magkaroon kami ng bagong purpose, karoon kami, Panginoon, ng layunin na kung saan naiakma sa inyo pong kalooban. Nawa sa gabing ito, Panginoon, kami po ay manatili, Panginoon, kung saan ay nasa inyo pong kalooban. At ingatan niyo po ang bawat isa as we go back sa aming pong mga sariling tahanan. At muli, Lord, salamat po sa inyo pong kabutihan na walang sawa, Panginoon, na pinapakita sa aming pong buhay na ikaw yung Diyos, tapat, tunay sa aming pong buhay. Bless nyo kami, Panginoon, and we thank you for everything that you have done. We're sure that we love you, O Lord, in Christ's name. Amen and amen. And all God's people say, Amen. See you po Sunday.